Si Yuri Gagarin, hindi ko alam kung kilala niyo siya, ay isang Russian cosmonaut, parang astronaut. Siya lang naman yung pinakaunang tao na naglakbay sa kalawakan noong April 12, 1961. Ngunit matapos niyang ikutin ang mundo, sa kanyang pagbalik, ay ipinahayag niya na tumingin siya ng tumingin ng paulit-ulit sa labas ng kanyang capsule at hindi niya nakita saan man ang Diyos. Bagaman walang konkretong ebidensya na talagang sinabi niya ito, ngunit ang makita ang Diyos ay hindi sa ganung paraan ipinapahayag ng Biblia. Tayo po ay magpapatuloy sa aking serye dito sa Sermon on the Mount, particularly dito sa mga tinawag ng Panginoon na mapalad na binanggit ng Panginoong Hesukristo dito. At ngayong umaga ay nasa pang-anim na mapalad na tayo. Kung may mga Biblia kayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo, Kabanata 5, mga talata 3 hanggang 12. Bagaman ang focus natin sa umagang ito ay dito lamang sa talata 8. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na bawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ang pinakatema nitong Mateo, tulad ng nakita natin nung nakaraan, ay patungkol sa paghahari ng Diyos na kung saan ay matagal nang hinihintay ng mga Hudyo. Sila ay umaasa sa pagdating ng kaharian. Ngunit hindi nila nakita ito na ito ay itinatag sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga dito sa Mateo 3 verse 2, magsisi kayo, ang sabi ng Panginoon, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ganon din ang sinabi sa Mateo 4 verse 17, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ito ang pinakamatema ng Mateo, ang kaharian na itinatag ng Panginoong Hesukristo o ang kaharian na naitatag sa Panginoong o ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa Sermon on the Mount, nung binabanggit ito ng Panginoon, ang nagsasalita dito ay ang kaharian. Yung recipient, kung kanino niya sinasabi ito, doon para sa mga miyembro ng kaharian na ito. Hindi ito sa lahat utos, kundi pagkakakilanlan ng mga anak ng kaharian. Kaya kung ikaw ay kabilang kay Kristo, sinasabi dito, kung babasahin mo sa mga talata 3 hanggang 12, ikaw na ay mapalad, sapagkat ikaw ay dukha sa espiritu. Ikaw ay nahahapis, ikaw ay mapagpakumbaba, ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ikaw ay mahabagin, ikaw ay may malinis na puso, mapagpayapa, at ikaw ay inuusig dahil sa katuwiran. Iyan po yung nakita, nung nakaraan ay tinignan po natin yung pagiging mahabagin. At nakita natin doon na ang isang mahabagin ay hindi lamang nakakaramdam ng awa sa kanyang kapwa, ngunit ngunit itong awa na ito ay tinutulak siya upang gumawa para tulungan ang kanyang kapwa. Dito po, ang titignan natin ngayon, yung sabi ko nga ay pang-anim na katangian na binanggit ng Panginoon dito, ang mapalad, ang may malinis na puso. Ang mga salitang binanggit ng Panginoon dito ay hindi bago sa kanyang mga tagapakinig. Naiintindihan nila na yung malinis o pure sa kahulugan sa lumang tipan ay ang tinutukoy ay internal cleansing. Possible na ang pinaka-reference ng Panginoong Hesus dito
ay ang sinabi niya sa Awit 24 verses 3 to 4. Sinabi doon, sinong aakyat sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay. Maging ang mga propeta sa lumang tipan ay umaasa na darating ang panahon na sila ay bibigyan ng Diyos ng malinis na puso. Ang sabi nga dito sa Ezekiel 36 verses 25 to 26, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig pa sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. So, nung sabihin ng Panginoon na mapalad ang may malinis na puso, ang tinutukoy niya ay patungkol doon sa internal cleansing. Alam nila ang mga katotohanan ito at sila ay umaasa na mararanasan nila ang pagkakaroon ng malinis na puso. Well, upang maunawaan natin ito, ay kailangan nating malaman, kung bakit ba ito sinabi ng Panginoon at bakit niya ba kailangang sabihin ang mga salitang ito. Ang Israel, sa panahon na iyon, ay burdened sa mapang-api at authoritative na karakter ng mga Fariseyo. Sila ang mga namumuno at may malakas na kapangyarihan at impluwensya sa Israel sa panahong iyon. Ang mga Fariseyo ay, alam natin, sa sinasabi sa Biblia, na mali ang kanilang pagkakaunawa sa kautusan ni Moises. At kaya sila ay bumuo ng mga legalistikong sistema sa mga tao, mga tradisyon na labas sa kautusan ng Diyos. Sila ay lumikha ng mga bagong kautusan upang kung hindi nila magawa ang mga kautusan ng Diyos, ay hindi sila mabagabag ng kanilang konsensya na sa pamamagitan ng pagsunod o sa pamamagitan ng pagsunod nila sa kanilang mga tradisyon. Mahirap ito para sa mga tao na sundin ang kinakailangan sa ilalim ng matigas at legalistikong sistema na ito. Kaya ang karamihan sa mga tao sa Israel ay nababalisa dito sa legal na sistema na ito na hindi nila magampanan at ito ay nagdulot sa kanila ng kahirapan at pag-aalala. Kaya itong mga tao ng Israel, sila ay nagnanais ng isang tagapagligtas, isang manunubos na hindi magpapataw sa kanila ng higit pang patakaran. Ito ay hayag sa ministeryo ni John the Baptist noong siya ay nag-preach ng pagsisisi doon sa wilderness. Maraming pumunta. Dahil sila ay naghahanap ng lugar kung saan ay magpapagaan sa kabigatan ng kanilang mga kasalanan. Ang pagnanais na ito ay makikita natin sa iba't ibang tagpo, sa 4 Gospels. Halimbawa, si Nicodemo sa 1 Kabanata 3. Si Nicodemo sa isang Pariseyo at siya ay pinuno ng mga Hudyo. At sinabi doon na sa kalagitnaan ng gabi, pinuntahan niya ang Panginoong Hesukristo. Bagaman hindi niya hinihayag yung kanyang layunin kung bakit siya pumunta doon sa Panginoong Jesus, ngunit alam ng Panginoon ang kanyang puso. Kilala ng Panginoon si Nicodemo. Kaya sinabi sa kanya sa talata 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na nais ni Nicodemos na malaman kung paano makakapasok sa kaharian ng Diyos, kung paano magiging matuwid sa harap ng Diyos. Ganon din sa Lucas 10 verse 25, nung lumapit sa Panginoon ang isang lalaking mayaman at lalaking dalubhasa sa kautusan. At ang tanong niya ay, paano ko magkakaroon o paano ko magmamana ng buhay na walang hanggan? At may mga tagpo pa sa bagong tipan na nagtatanong sila kung paano magiging matuwid sa harap ng Diyos. Dahil alam nila sa kanilang sarili na hindi nila kayang sundin ng perpekto ang kautusan ng Diyos at sila ay binabagabag ng sarili nilang kasalanan dahil dito. Kaya ito ay kailangang sabihin ng Panginoon. Dahil ang itinuturo ng mga Fariseyo at ng mga eskriba,
sila ay makakapasok sa kaharian ng Diyos batay sa panlabas na pagsunod nila sa kautusan ni Moses. Sila ay naniniwala na dahil sa mga external ceremonies ay nakakaranas sila ng external cleansing, ng paglilinis. Sila ay nagmamalaki na dahil nagagawa nila ang mga panlabas na seremonyo at iba't ibang mga tradisyon, ay malinis na sila. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo 23, verses 25 to 28, bilang rebuke o pagtatama sa kanila, ang sabi, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa at ng pinggan, ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Ikaw na bulag na fariseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan, upang luminis din naman ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Gayon din naman kayo, na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Para silang mansanas, no? Na maganda pa sa labas, pero pag binuksan mo na, bulok na yung loob. Kaya nang sabihin ng Panginoon na mapalad ang may malinis na puso, ay mariinang kinokontra ng Panginoon ang kanilang kaisipan na makakapasok sila sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglabas, pagsunod sa kautusan. Kaya dito ay sinasabi ng Panginoong Hesukristo para sa mga anak ng kaharian na kung saan ay labag sa kaisipan ng mga religious leaders na ang mga taong makakakita sa Diyos ay ang mga may malilinis na puso. Kaya ang mensahe na nais kong sabihin ay kay Kristo. Ang mga anak ng kaharian ay mayroong malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Kay Kristo, ang mga anak ng kaharian ay mayroong malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Dalawang bagay ang nais kong sabihin para sa sermon na ito, para sa mensahe na ito. Una ay ang pagkakaroon ng malinis na puso. Ang pagkakaroon ng malinis na puso. Ang salitang Grego na binanggit ng Panginoon dito ay ginagamit para sa damit na nahugasan at sa ginto na pinuro hanggang sa mawala ang lahat ng dumi. Ang malinis na puso sa makatuwid ay ang pusong walang natitirang bahid ng pagnanasa, bahid ng kasalanan, walang natitirang bahid ng masasamang pagnanasa. Dinadala nito yung idea ng pagiging malaya mula sa lahat ng bawat bahid ng kasalanan. Ang sabi nga ni Leon Morris sa komentary niya, to be pure in heart is to be pure throughout. Sa katunayan, sinasabi dito na dapat maging dalisay ang ating mga puso. At dito na kaagad papasok ang problema, ang ugat ng ating mga problema. Dahil ang puso ng tao ay hindi dalisay. Ang puso ng tao ay marumi. Kung titingin tayo sa ating sarili, walang sino man makapagsasabi dito with full conviction na ang kanyang puso ay malinis, sapagkat ito ay imposible sa lahat ng tao. Kung ang Biblia ay magiging malinaw sa isang bagay, ito ay ang ating puso ay marumi at polluted dahil sa kasalanan. Ano nga ba ang puso? Sa Biblia, ang puso ay sentro ng pagkatao. Kasama dito ang isip, ang kalooban at damdamin. Sinabi nga ng Panginoong Jesus dito sa Mateo chapter 12 verse 34, kayong lahi ng mga ulupong. Sinasabi niya ito sa mga Fariseyo. Paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay? Gayong kayo ay masasama, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.
Idinagdag pa ng Panginoon sa Mateo 15 verse 19, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ipamilyar tayo sa lahat sa sinabi sa Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Yan ang katayuan natin. Ang kondisyon ng lahat ng tao. Ang puso natin ay marumi at corrupted. Kapag binabanggit ng Biblia ang puso ng tao, tulad ng nabasa natin, ito ay tumutukoy sa sentro ng pagkatao ng tao. Ito ang pinagmumulan ng lahat ng problema ng tao. Ganyan ang kalagayan ng ating puso ayon sa Diyos. At kung gayon nga ang kalagayan ng tao, kalagayan ng puso ng tao, iyan tanong, paano magiging dalisay ang ating puso? Paano ito magiging malinis? Well, ang sabi ko nga kanina, ang pagkakaroon ng bagong puso, ito po ay inaasahan na ng mga propeta sa lumang tipan. Dahil ang sabi sa Jeremiah 31 verse 33, ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yung lumang tipan ay hindi po nakapagliligtas yun. Kaya kailangang magbigay ng Diyos ng bagong tipan. Kung gayon ang malinis na puso na binabanggit dito ni Kristo ay patungkol sa pagbibigay ng Diyos ng bagong puso sa mga mananampalataya o sa mga anak ng kaharian. At hindi ito makukuha dahil lamang sa mga pagsunod sa panlabas na seremonya na iniimpos ng mga Fariseo. Ito ay pagiging matuwid ng puso na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo makakatayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo makakatanggap ng kanyang kapatawaran. Hindi natin makikilala ang tagapagligtas. Hindi natin malalaman ang kaligtasan. At mamamatay tayong nabibigatan sa ating mga kasalanan, maliban kung ang ating puso ay malinis. At ang nakakamangha dito, ay ito ang eksaktong dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Hesukristo. Upang linisin, upang baguhin ang ating mga puso. Dinala niya ang ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan, sa cross ng Kalbaryo, sa puno ng kahoy, at ang kanyang katuwiran ay ibinigay sa mga sumampalataya sa kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ginawa tayong malinis ng Diyos. Magandang pansinin natin dito, sinabi ng Panginoon dito na mapalad. Hindi niya sinabi na magiging mapalad. Ito ay nasa past tense na. Ibig sabihin, nangyari na. Mapalad na ang isang taong may malinis na puso. Kaya ang punto ng Panginoong Jesus dito ay yung katayuan ng isang mananampalataya. Siya ay mapalad dahil binago na ng Panginoon ang kanyang puso. Sa makatuwid, malinis na ang puso niya. Dahil kay Kristo, tayo ay naging banal. At tayo ay nagkaroon ng kakayanang maging banal. Ang puso natin ay naging malinis at tayo ay may kakayahang maging malinis ang ating puso. Dahil binigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng bagong puso, malinis na puso. Kaya ang tiwala natin dapat ay kay Kristo lamang na nagtakda ng kanyang sarili bilang banal na handog sa pamagitan ng cross ng Kalbaryo. Tayo ay kanyang itinangi upang maging lubos na banal at dalisay. Kaya dahil lamang sa ginawa ni Jesus,
makikita natin ang Diyos. Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, ay nakikita natin ang Diyos. Si R. Kent Hughes ay nagbigay ng isang ilustrasyon. Ang sabi niya, noong 1982, sa Los Angeles Times ay isinulat ang istorya ni Anna May Penica. Isang 60 years old na babaeng bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ngunit noong October 1981 ay nagkaroon ng, sabi nating, himala. No, si Dr. Thomas Pettit ay nagsagawa ng operasyon para tanggalin ang katarata sa kanyang kaliwang mata. Ito ay naging matagumpay. At si Mrs. Penica, sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, ay nakakita. Ang kaloob ng pagkakaroon ng pisikal na paningin ay totoong nakakamangha. Imagine, ikaw ay bulag simula ng iyong kapanganakan. At sa unang pagkakataon, ikaw ay nakakita. Nakita mo ang liwanag, nakita mo ang mundo, nakita mo ang mga mahal sa buhay. Hindi ko kayang ilarawan ang kaligayahan na iyong mararamdaman sa panahon na iyon. Ngunit pansinin natin na kung ito na ay nakakamangha, paano pa kaya ang makita ang Diyos? Matanggal ang ating espiritual na kabulagan upang makita ang kaluwalhatian ni Kristo. Wala nang hihigit pa roon. Dahil ang makita ang Diyos, ang pinakamalaking kaligayahan na maaaring maranasan ng isang tao. At ang magandang balita, ito ay nangyari na sa mga mananampalataya. Sapagkat dahil kay Kristo, ang kanilang puso ay malinis na. Siya na ay banal at may kakayahang magpakabanal. Bagaman itong Beatitudes ay pagsasabi ng kapahayagan na ang tao ay banal na o mapalad na. Pagsasabi ng kanilang katayuan na sila ay malinis na. Ngunit hindi nito inaalis yung utos. Sa bawat may malinis na puso, sa bawat may bagong puso, na sila ay magpakabanal. Dito nga ay makikita natin na ang ikalawa at ika-anim na mapalad o Beatitudes ay magkapares. Ang sabi nga ni Daniel Doriani sa kanyang komentaryo, the disciples who mourns over sin will desire to be pure in heart. If we recognize our sins, both sinful deeds and sinful thoughts, and if we hate those sins, then we will try to rip them out like so many noxious weeds. Kaya kung ikaw ay totoong nakatanggap ng bagong puso, ay papatunayan mo ang katayuang ito sa pamamagitan ng personal na kabanalan hanggang sa kaluwalhatian. Ikaw ay magpapakabanal sa iyong isip, sa iyong salita, at sa iyong gawa. Dahil ang tunay na binago ang kanyang kaloob-looban ay kusa itong makikita sa panlabas niyang gawa, sa panlabas niyang salita at isip. Ito ang punto ni Santiago, na ang isang taong may totoong pananampalataya ay nagpapakita ng ebidensya ng pananampalataya niyang iyon. Kaya kung ikaw ay talagang totoong may kabanalan, kung mayroon kang malinis na puso, patunayan mo ito. Hindi lamang kapag ikaw ay nagsisimba tuwing araw ng Panginoon, ngunit maging sa private life mo. Nasaan ka man, nasa trabaho ka, nasa bahay, nasa school o saan man, patunayan mo, ipakita mo na ikaw ay mayroong malinis na puso. Hindi lamang sa tuwing ikaw ay nananalangin publicly, ngunit maging sa private prayer mo. Ang ibig kong sabihin dito, magkaroon ka ng kabanalan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang sabi nga ni John Stott,
The pure in heart are utterly sincere. Their whole life, ang kanilang buong buhay, public and private, is transparent before God and men. Their very heart, including their thoughts and motives, is pure. Is pure. Kaninang umaga, meron akong nabasang quotation. No? Ang sabi doon sa quotation, people have become more obsessed on becoming popular rather than being pure. Yung maraming tao ngayon, they are obsessed. They want to be seen. Gusto nilang makita sila. Gusto nilang makita yung kanilang ginagawa o kung ano man ang ginagawa nilang ministeryo at nakakalungkot dahil ito na yung nagiging basihan na sa tingin nila maayos sila sa harap ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, first and foremost, ikaw ay magpakabanal. May mga kasalanan tayo nagagawa na nagiging acceptable na minsan sa atin. At nakakalungkot na madalas hindi na natin nakikita na mabigat ang mga kasalanan ito. Ano yun? Tulad ng chismis, pride, pagiging makasarili, pagkainggit, at iba pa. Ngunit ang lahat ng ito ay kasama sa kinapupuutan ng Diyos. At kasama sa binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kung sasabihin mo na okay lang ito at hindi mo ito pagsisisihan, ay para mo na rin sinasabi na walang bisa ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Kung ganyan ang iyong kalagayan, ipakinggan mo yung sinabi ni Paul Washer. Ang sabi niya, a true Christian will be sensitive to the sin in their life, and it will lead them to brokenness and genuine confession. But the person who says they are Christian and are not sensitive to sin, it does not lead them to confession. A person who is that way is not a Christian. I think si Sinclair Ferguson ang nagsabi nito, a Christian life is a life of repentance. Ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagsisisi. Kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, ngunit walang pagnanais sa kabanalan, walang pagsisisi, isuriin mo ang iyong sarili. At kung mabigo ka sa pagsusuri, magsisi ka at manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pangalawang bagay dito ay ang gantimpala ng may malinis na puso. Ang sabi ng Panginoon dito, ang taong mayroong malinis na puso ay makikita nila ang Diyos. Yan ang gantimpala na tatamasahin ng isang taong may bagong puso, mayroong malinis na puso, ang makita ang Diyos. Ang makita ang Diyos ay ang pinakadakilang pangako ng Panginoon sa atin. Ang masilayan siya na pinakamaganda, siya na kahanga-hanga, siya na karapat-dapat, siya na banal, siya na papagmahal, siya na noon, ngayon at magpakailanman. Ang makita ang Diyos, ang sabi nga ay sonum bonum o highest good ng lahat ng tao. Well, ang verb na ginamit dito ay nasa future form sa Greek. Ang ibig sabihin, yung sinabing makikita nila ang Diyos, ito ay continuously. Ito ay nagpapatuloy. Sa madaling salita, ang taong may malinis na puso ay patuloy na makikita ang Diyos. Ang taong nilinis ng Panginoong Hesukristo ang puso ay paulit-ulit niyang masisilayan ang Diyos. Anong ibig sabihin nito? Dalawang bagay po. Una, ang mga mananampalataya ay nakikita ang Diyos ngayon dahil sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 3 verse 18, at tayong lahat na walang talukbong ang muka, ibig sabihin natanggal na yung talukbong, yung
pagkabulag. Ang sabi dito, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin. Ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Sinasabi dito na dahil sa Ebanghelyo, nakikita natin ang Diyos ngayon. Nakikita natin yung kaluwalhatian ni Kristo. Wala na ang pagkabulag sa atin, sa isang hindi mananampalataya. Nakatulad sa sinabi dito sa 2 Corinthians 4 verse 4. Ang sabi dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ang isang taong malinis na ang puso, wala na yung kabulagan sa kanyang mata at nakikita niya araw-araw, continuously, ang Diyos. Nakikita natin kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang sabi dito sa Hebreo 3 verse 1, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Ang sabi ulit dito sa 2 Corinthians 3 verse 18, habang nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos, anong nangyayari sa isang mananampalataya? Tayo ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Itulad nga na binanggit ko kanina, yung sinabi ni R. Kent Hughes, seeing God in this life is the summum bonum, the highest good, because those who see Him become more and more like Him. So makikita natin ang Diyos sa pamamagitan, o nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At habang nakikita natin ang Diyos, tayo ay mas nagiging katulad ng Panginoong Jesus. Subalit ikalawa, may higit pa sa pagkakakita sa Diyos. Sapagkat ang mga taong may malinis na puso ay isang araw makikita siya ng mukha sa mukha. Imagine that. You will see God in Christ, face to face. Sabi dito sa unang 1:3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Hindi lamang ang pagiging tao ni Kristo, ngunit maging ang kanyang banal na kalikasan. Kaya ang pinakadakilang kaluwalhatian ng langit ay hindi lamang ang pagiging malaya natin mula sa hirap at sakit, mula sa kasalanan. Gaano man kaganda iyon, sa halip ang kakayahan na maranasan ang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos ng mukha sa mukha ay ang pinakamataas na kagalakan na maaari nating maranasan. Hindi natin mauunawaan sa ngayon ang kahangahangang araw na iyon. Ngunit ang kagandahan ni Kristo ang dapat maging dahilan upang hangarin ng buong puso at pagsikapan natin ang kalinisan ng puso na patungo sa araw na iyon. Ang sabi dito sa 1 John 3 verse 3, kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo, sinasabi dito, di ba sinabi natin yung pag-asa na makikita natin ang Diyos. Ngunit kung may ganito kang pag-asa, ang sabi diyan, ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Ayan ang responsibilidad na dapat gawin ng lahat ng naghihintay sa Panginoon.
Kaya ang preparasyon sa araw na iyon, na makita ang Panginoong Jesucristo, ay ang pamumuhay muli sa kabanhalan. Dahil mayroon kang ganitong pag-asa, na balang araw, ang katawan mo ay malululahati, makikita mo ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, magpakabanal ka. Sa panahon ngayon ay maraming pagpipilian para maghanda sa kinabukasan, sa anumang maaaring dumating, upang ikaw at ang iyong pamilya at kahit papano ay magkaroon ng seguridad sa anumang kalamidad o mga hindi inaasahang pangyayari. Nandiyan ang iba't ibang insurance, nandiyan ang mga investments, savings na malaki ang interest. Walang masama sa mga bagay na yan. Wala pong evil dyan. Ngunit kung meron ka mang higit na paghahanda na dapat gawin sa iyong buhay dito, hanggang sa pagdating ng kaluwalhatian, ay ang pagpapakabanal araw-araw. Dahil ito ay paghahanda hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa walang hanggan. Ang sabi nga dito ni Pablo sa 1 Timothy 4, verses 7 to 8, subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ganoon din sa Hebreo 12 verse 14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan, sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ang linaw po doon, kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Kaya dahil ikaw na ay mayroong malinis na puso, ikaw na ay banal at binigyan ng kakayanang magpakabanal, ikaw ay magpakabanal bilang preparasyon tungo sa kaluwalhatian. Kilala ng halos karamihan si John Bunyan. Siya yung sumulat ng Pilgrim's Progress, kung hindi nyo alam. Alam natin na siya ay nakulong ng matagal na panahon dahil sa matapat niyang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngunit sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan, yung kanyang pag-asa sa langit, na makitang muli ang Panginoong Jesus ang nagbigay sa kanya ng pag-asa, na magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Narinig ko ang preaching ng isa kong kaibigan patungkol dito, at isa sa mga ibinigay niyang ilustrasyon ay patungkol kay Fanny Crosby, na sumulat ng Blessed Assurance at To God Be the Glory. Si Fanny Crosby ay isang bulag. Isang araw, may isang preacher na nagsabi sa kanya na, I think that is a great pity that the Master did not give you sight when He showered so many other gifts upon you. So, nakakaawa dahil sa dami ng kaloob na mayroon ka, hindi ka binigyan ng kaloob na makakita. Pero ang sinabi ni Fanny Crosby, do you know that if at birth I had been able to make a one petition to my Creator, I would have been that I should be born blind. Sabi niya, kung bibigyan siya ng isang petisyon ng Diyos na ipanalangin, ay ipapanalangin pa rin niya na ipanganak siyang bulag. Bakit? Ang sabi niya, because when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. Marami kang kaabalahan sa mundong ito. Maraming mga pleasures ang inaalok ng mundo. Ngunit huwag magsanang mawala sa iyo ang pag-asa
doon sa magbibigay sa iyo ng ultimate joy, ang makita ng mukhaan, ang Panginoong Hesukristo. Huwag sanang yung mga kahirapan sa buhay, mga trial sa buhay, na naranasan natin na araw-araw ay magbigay ng hadlang para hindi ka magganda doon sa kinabukasan, doon sa kaluwalhatian. But persevere, brethren. Sa mga kaibigan namin nandito, sa araw na iyon, ay makikita mo rin ang Diyos. Pero hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang hukom. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, magtiwala ka sa sinabi ng salita ng Diyos. Maniwala ka na ang kamatayan ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ng tao. At ikaw ay makasalanan din. Kailangan mo rin si Jesus. Dahil anong sabi ng Biblia? Si Hesukristo mismo nagsabi. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ay mga salita ng Panginoong Jesus. So ang daan para ikaw ay makarating sa langit ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon sa iyo, ikaw ay manampalataya sa Kanya. At magsisi ka sa iyong mga kasalanan. At ikaw ay bibigay ng Panginoon ng malinis na puso at makikita mo ang Diyos ngayon at sa darating na panahon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa paalala ng inyong mga salita. Salamat po dahil sa pamamagitan ng Hesukristo, meron na kaming malinis na puso. Ngunit Panginoon, ang pagkakaroon ng bagong puso ay meron pong responsibilidad na kami ay magpakabanal. Kaya Panginoon, habang nakikita namin kayo araw-araw sa pamamagitan ni Jesus at tinatahak ang daan tungo sa kaluwalhatian, ay tulungan niyo po kaming magkaroon ng kabanalan sa araw-araw naming buhay. At kung mayroon man, Panginoon, sa aming kalagitnaan na hindi pa sumasampalataya kay Jesus, ipakita niyo po sa Kanya, O Diyos, na kailangan niya ng bagong puso. Kailangan niya si Jesus sa kanyang buhay. At nawa sa inyong habag at biyaya, ikilusan niyo po siya ng inyong banal na Espiritu. Makita niya ang kanyang mga kasalanan at makita niya si Jesus bilang pag-asa, natatanging pag-asa sa kanyang mga kasalanan. At siya, Panginoon, ay sumampalataya din naman kay Hesukristo at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Panginoon, kayo po ang aming niluluwalhati sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.